Umaalab ang diwa ng pagkakaisa at paninindigan sa Tuguegarao City. Hindi lamang basta campaign rally ang naganap, isa itong malakas na pagpapahayag ng suporta at panawagan ng mga Pilipino para sa Duterte 9, ang pambato ng PDP laban sa darating na halalan. Kasabay nito na nanatiling matatag ang panawagan ng taong bayan na ibalik sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Margot Gonzales magbabalita live. Margot, magandang gabi. Almar, magandang gabi. Yan nga yung naging matinding sigaw kanina ng mga taga-Tuguegarao dito sa ating simultaneous nationwide campaign rally, Ayusin Natin ang Pilipinas. Iisa yung kanilang sentiments kasi Almar, alam mo, pagkatapos daw ng SMNI, pagkatapos ni Pastor Apollo Sikibuloy, ay ito naman daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang biktima ng kalupitan ng Marcos government. At nararapat lang daw na pagdating sa midterm elections ay mailuklok sa pwesto ay ang lahat ng pambato ni dating Pangulong o pambato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para maibalik yung peace and order sa ating bansa. Sa gitna ng init ng araw at bugso ng emosyon, walang pagod na nagtipon ang libo-libong taga-suporta ng Duterte Slate dito sa Barangay Gusi Sur, Tuguegarao City. Hindi lang ito isang ordinaryong kampanya, ito ay isang pruweba ng matibay na pananalig ng mga Pilipino sa Duterte 9, ang mga kandidatong itinuturing nilang pag-asa sa pagpapanumbalik ng kaayusan at malasakit sa bansang Pilipinas. Mula sa iba't ibang bahagi ng Tuguegarao, dumagsa ang mga tao, dala ang kanilang matibay na panindigan para sa PDP laban sa senatorial slate, lalo na kay senatorial candidate Pastor Apollo Kibuloy. Ngunit bukod sa suporta para sa Duterte 9, isang mas matinding panawagan ang bumalot sa rally. Ang pagpapauwi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na umano'y dinukot ng kasalukuyang administrasyon at isinuko sa International Criminal Court. Maituturing itong isang dagok hindi lamang kay Duterte kundi sa lahat ng Pilipinong naniniwala sa kanyang liderato. Anila, kung kaya nilang gawin ito sa isang dating Pangulo, paano pa sa ordinaryong mamamayan? Hindi nila matanggap ang ginagawang panggigipit sa SMNI kay Pastor Apollo Kibuloy at ngayon kay Tatay Digong mismo. Ano ba ang ginawa nila kay Pastor Kibuloy muna? Huwag muna kay FPRRD. Ano ang ginawa nilang pang-aabuso dito? Sobra ang galit namin nung mga panahon na yon. Kasi talagang muntik na kaming mapasubo doon kasi nasa FJF ako dati. Yung galit namin umaapaw. Pero okay lang. Pangatlo yun eh. Pinakulong si Ka Eric Celis. Then, susunod doon? Yung SMNI nawala. Nang walang kalaban-laban. Bakit? Nang dahil sa sarili nilang kagustuhan. Ayaw nila ng matinong gobyerno. Kaya sana pakiusap po sa ating mamamayang Pilipino, magising tayo sa katotohanan. Nakawawa tayo sa politika. Nang dahil sa politika, naghihirap tayo. Nang magising tayo sa katotohanan na talagang aping-api tayo. At pangalawang masakit nito yung ginawa kay FPRRD na ipinamigay sa Banyaga. Sino ba si FPRRD? Di ba? Nakakawa. 81 years old. Ibibigay mo ng ganun-ganun na lang. Gano ang ginawa ni Torre? Lahat ito. Nakakagalit. Talaga. Kabastusan doon sa dating matinong presidente na ayaw ng gulo. Dahil kung gusto niya ng gulo, tapos na. Nagka-civil war na tayo. Hawak ang kanilang pananalig, naniniwala ang mga taga-suporta ng Duterte 9 sa pangungunan ni Pastor Apollo Kibuloy ang siyang makapagbabalik ng kaayusan at kaginhawaan sa bansa. Isa na rito si Manong Jack, isang miyembro ng Ifugao Tribe na tulad ng libo-libong dumalo mula bata hanggang matanda ay iisa ang panawagan. Itaguyod ang tamang liderato at ipaglaban ang kinabukasan ng Pilipinas. Pag siya ay ating iluklok bilang senador, naniniwala ako na kung ano ang ginawa niya sa KOJC, yun din ang gawin niya sa Pilipinas. Yun lang po, mabuhay si Pastor Kibuloy at ang lahat ng kanyang kagrupo sa team. Sa tulad ko pong kabataan na gulong-gulo na po ang politika, kaya po kailangan po natin ang katulad po ni Pastor Apollo Sikibuloy sa Senado na matapang na susugpuin ang kriminalidad, ang korupsyon, lalong-lalo na dapat natin siyang mapanalo sa parating na eleksyon. Unahin na natin si Pastor Kibuloy, then Attorney Rodante Marcoleta, kapatid ko sa iglesia, then ang ating magiting na si Attorney Vic Rodriguez, Attorney Lambino, Attorney Hinlo, Philip Salvador,
Kung sino may nakalimutan ko, straight buong PDP. Hindi tayo dapat magpaloko sa ngayon. Kailangan natin buong gobyerno, matinong gobyerno, hindi yung ipagkakanulo tayo. Hindi natin kailangan ng mga lumang senator na wala namang nagawa sa bayan kung hindi magpahirap sa atin. Unang-una, ano ba ang ginawa nila kay Pastor Kibuloy muna? Huwag muna kay FPRRD. Ano ang ginawa nilang pang-aabuso dito? Sobra ang galit namin nung mga panahon na yon. Kasi talagang muntik na kaming mapasubo doon kasi nasa FJF ako dati. Yung galit namin umaapaw. Pero okay lang. Pangatlo yun eh. Pinakulong si Ka Eric Celis. Then, ano susunod doon? Yung SMNI nawala. Nang walang kalaban-laban. Bakit? Nang dahil sa sarili nilang kagustuhan. Ayaw nila ng matinong gobyerno. Almar, isa yung, alam mo Almar, hindi lamang ito isang ordinaryong campaign rally. Nandito yung matinding mensahe ng ating taong bayan na sa kabila ng kapagsubukan ng mga nangyayari ngayon sa ating bansang Pilipinas ay hindi magbabago yung kanilang paninindigan para dito sa lahat ng pangbato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at doon sa legacy na iniwan ng dating Pangulo na siyang leader na talagang minahal at patuloy na minamahal ng bawat Pilipino. At habang patuloy yung panawagan sa Bring Him Home, ay isa daw yung malinaw na hindi nagbabago dito, yung diwa ng pakikisa at pagmamahal sa ating bansang Pilipinas. Pagdating sa May 12 elections, iisa lang din naman daw yung tanong, sino ang tunay para sa mga Pilipino? Balik sa iyo, Almar. Right, maraming salamat Margot Gonzales sa iyong live report mula dyan sa Tuguegarao City.